Mukhang nalimutan nga po mga idol ng Phoenix Suns kung papaano manalo matapos silang matalo muli ngayong araw laban sa pinakamahinang team sa West na New Orleans Pelicans na rason bakit bumagsak na sa 32 losses ang kanilang record. Kaya isang malaking katanungan, bakit nga ba sobrang nahihirapan ng Suns na manalo kahit meron silang tatlong napakatalentadong player na pinangungunahan ng Big 3? Well, ayon sa isang analyst, napansin nga niya na wala rin naman nga daw problema kay Durant dahil nagtatala pa rin naman ito ng malalaking puntos bagkos nagmumula ito sa lahat ng kanyang mga kakampi na wala man lang na itutulong sa depensa. Para nga sa kaalaman ng lahat, ang Suns nga ang may worst defensive ratings ngayong season. Hindi man lang sila nagiging consistent sa pagpapahinto ng opensa ng kalaban at isa sa mga rason ng unti-unting pagkawatak-watak ng Suns dahil sa parating may injury ang bawat player. Hindi nga sila nakakagawa ng solidong defensive game plan at panay out ang mga ito hanggang sa tuluyang nasira ang kanilang chemistry. Samantala, mismo ang head coach na ng Minnesota Timberwolves ang nagsabi sa interview na kailangan nga daw talaga ni Anthony Edwards na bumawi sa team at kontrolin ang kanyang emosyon dahil sigurado na mas dadami pa nga ang no-call foul sa kanya ng mga referee. Bukod dyan, binigyan rin naman ito ng credit sina LeBron James, Luka sa pagpapasok ng mga crucial basket na rason bakit nakuha ng Lakers ang momentum sa huling minuto. Sinabi rin naman ng big man ng Wolves na si Naz Reid na isa nga talaga ang Lakers sa mga teams na dapat katakutan sa West dahil sa kabila ng pag-i-struggle ni Luka, nagagawa pa rin naman nilang manalo at magkaroon ng win streak. Napakadami nga daw ito naman lalaro na gumagalaw sa clutch moment kaya kailangan itong paghandaan ng iba. And speaking of Naz Reid, kasabay nga ang paglalaro nito sa home court ng Lakers, umingay na naman ang pagkuha sa kanya ni Rob Pelinka sa off-season. Ayon sa inilabas na balita, maaari nga pong makuha ng Lakers si Reid mula sa Wolves sa isang sign and trade deal kung saan posible nila itong gamitin bilang kapalit ni Dalton Keunig na nawawalan rin naman ng ganang maglaro para sa Lakers simula nang makansila ang trade nito. Kaya isa nga ito sa pinakamagandang trade idea para masungkit agad ng Lakers si Naz Reid na binabalakan nga nilang gamitin bilang starting center. Sa kabilang banda, sa pang-apat na beses na pagkakataon, magkakatapat na naman bukas ng umaga ang dalawa sa best team ng Eastern Conference na Cleveland Cavaliers at Boston Celtics. And this time, gaganapin ito sa home court ng Celtics. Kung inyong ang matatandaan, naging dikit ang unang tatlong laro ngayong season kaya expected na mainit rin naman ito bukas. At bago pa magsimula, nagsabi na nga na liyamado dito ang Boston dahil bukod sa pagkakaroon ng home court advantage, dalawang beses na rin naman nilang natalo ang Cavaliers ngayong season. Pero ibang-iba rin naman ang Cavs ngayon dahil simula nang mag-upgrade sila ng lineup sa pagkuha kay DeAndre Hunter mula sa Atlanta Hawks, hindi pa sila natatalo ni isang beses. As of now, merong kasalukuyang 8-game winning streak ang team at halos lahat ng kanilang kalaban tinatambakan. Kaya hindi na rin naman natin alam kung sino ang mananalo sa pagitan ng Cavaliers at Boston Celtics.